Isang magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal mga kapatid. At start na po tayo sa ating pong Bible study. Hallelujah! Let's pray na po, mga minamahal. Heavenly Father, once again we come before your presence in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Lord, Father God, anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelation. For the glory of the name of Jesus, as we study your words, Lord, you will reveal yourself to us. And Lord, there is power, there is blessing, there is healing in your name, and there is power and miracles in your words, Panginoon. Your word is alive, your word is full of power. Right now, send your words and heal your people, Panginoon. Jesus took our sicknesses and carried all our diseases, and by your wounds, Lord Jesus, we are healed. We declare victory, we declare success, we declare prosperity, and healing and strength sa lahat ng kasama namin sa Bible study. In the name of the Lord Jesus Christ, amen, amen, and amen. Hallelujah. All right. So, sandali, patayin ko lang po itong ating music. So, ating pong itutuloy ating paksa about the Word of God, the blessings of the Word of God. Tinatalakay po natin yung why the devil attacks the Word of God, Okay. Konti repaso lang po sa mga napag-aralan na natin because this is part 6. Mabut na po tayo part 6. Kasi na po, medyo nilamig ako dito sa kwarto kanina. Malamig dito kaya naka-jacket, naka-ano ako. Nakasaklob. So, why the devil attacks the Word of God? Bakit inaatake ng diablo ang salita ng Diyos? Okay. Isang malinaw na sagot lang, mga kapatid, very short, because there are blessings in the Word of God. Why the devil is attacking the Word of God? Sagot, because there are blessings in the Word of God. And the devil doesn't want us to be blessed by God. Okay. At iisa-isahin natin yung mga pagpapala na ibinibigay ng salita ng Diyos. Una, napag-aralan po natin yung salitang two important Greek words, ng salitang word of God. Ang isa yung logos, ang isa yung rema. Ang logos yung in general the whole Bible, Pangkalatan yun, the whole Bible is called logos. Jesus Christ is also called the logos. Doon sa John chapter 1 verse 1,
No, in the beginning was the Word, the Logos, and the Logos was with God, and the Logos was God. No? Living Word ang Logos doon, at si Jesus ang tinutukoy. Ngayon, si Jesus umakyat sa langit, iniwanan tayo ng written words. No? Ang written words ay ang Bible. Ito yung iniwan sa atin ng Diyos para malaman natin ang kalooban ng Diyos, matutunan natin kung ano yung gusto ng Diyos na ipamuhay natin sa mundong ito. What is our mission, our assignment, ano ang kanyang will, ano ang plano niya sa atin, ano ang mga pangako niya sa atin. Lahat ng yan ay nasa Bible, sa banal na kasulatan. Yan po ibinigay sa atin ng Diyos. Ang ating pananampalataya, ang highest authority of our belief, of our faith, is the Bible. Wala na pong iba. No? Hindi natin tinatanggap ang ibang books na na siyang foundation o basihan ng paniniwala ng ibang relihiyon, because we believe that there's only one book na pagbabatayan ang pananampalataya ng buong mundo, at yan po ang Bible. Yes, makikita naman natin ang Bible ay composed of 66 books, no? Na sinulat ng more or less 40 writers no, nasa iba-ibang lugar, at kahit magkakaibang lugar, magkaibang tao, parang puzzle na nag-uugna-ugna. There's no such thing na siyasabi nila contradiction sa Bible, sa Word of God. Kung may nagko-contradict ng talata, ipapaliwanag po natin yan. Lagi may paliwanag dyan. Ano? So, yung Logos ay kabuuan ng salita ng Diyos, the whole Bible. Commandments is Logos, God's precepts, God's counsel, God's scriptures, lahat ng yan ay tutawagin Logos. No? At yun namang Rema ay specific word that comes from the Logos. Mula sa Logos, kapag lumabas ang isang kapahiyagan, revelation, specific word na tinutumbok yung puso mo, tinutumbok at naghahayag sa iyo ng kapahiyagan, yung specific word na yon sa right time, right place, so, yun ay revelation from God, and that is called Rhema, the revealed knowledge of God coming from the Logos. No? Okay, napag-aralan na po natin, hindi ko natatalakay na. No? So, ang mahalaga, ang mga religious, iba-iba sekta, even mga cult churches, meron silang Logos. They have their own Bibles. Ano? Meron silang Bible, nagdadala silang Bible, nagkukot sila sa Bible, but they do not have the Rhema word of God. Ano? Kaya nagkakasala-sala, mali-mali yung interpretation nila. Okay. Yung iba, hindi na niniwala ng Diyos si Jesus. Ano? Kasi wala silang revelation about the deity of Jesus. Meron sila, alam lang nila, tao si Jesus. But they do not have the revelation that Jesus Christ is God, the Creator. Okay. So, kapag ka merong arguments o merong salita na babangga sa salita ng Diyos, mas pipiliin natin paniwalaan ang salita ng Diyos, because our final authority and our final authority is the Word of God, not the Word of man. Okay? Ang ating pong church, ang ating pananampalataya, ang ating theologies, ang ating doctrine are all based on the Word of God. At ang sentro ng Word of God na ipinapangaral, walang iba, isa lang, kundi ang Panginoong Hesus. Siya ang center ng mensahe ng salita ng Diyos. No? Kahit kay preacher at ang pinapangaral mo yung sarili mo o ibang tao, you're not preaching the Word of God. No? You're not preaching the Word of God. Ang genuine na pangangaral ng salita ng Diyos, we are preaching walang iba, kundi ang Panginoong Hesukristo. Siya ang sentro ng salita ng Diyos, siya ang sentro ng pangangaral natin, siya ang sentro ng buhay natin,
Siya ang sentro ng universe, of all creation. Siya ang sentro at siya ang creator of the whole universe, na without Him, nothing can be created. Sabi sa John chapter 1 verse 3. Okay, let's dive into our topic. Isa-isa natin yung mga blessing na natalakay natin. Okay, na pag-aralan din natin that there is integrity in the Word of God. Ang dami natin talatang pinasadahan diyan, na kapag ang Diyos nagsalita, hindi siya nagsisinungaling. Ang salita ng Diyos, hindi mo pwedeng baliin. Tiyak magaganap, nangyayari sa tamang kapanahunan. Ngayon, kung may salita ng Diyos na hindi maganap o hindi magkaroon ng pangyari, maraming kadahilanan. Baka yung umaasa doon sa salita ng Diyos ay lack of faith, kulang sa pananampalataya, or meron ka pa rin doubt, unbelief, or mga worries, may fear. Yung mga yan ay hindrances to God's revelation, hindrances to God's blessing. Yung mga pag-alinlangan, doubt, unbelief, at saka yung mga worries, lalo na yung fear. Fear activates the powers of the devil. Kaya iniiwasan natin matakot, mag-alala. Lahat ng yan sa kaawayan. So, sabi nga ng salita ng Diyos, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng ikatatakot. Or God did not give us spirit of fear. Okay. Now, sabi sa salita ng Diyos, maraming talata ating binasa. Isaiah 55 verse 11, Jeremiah 1:12, Psalms 89 verse 34, Psalms 138 verse 2, Hebrews chapter 4 verse 12. Lahat ng ito ay nagpapahayag na there is integrity in the Word of God, at nakataya ang pangalan ng Diyos kapag hindi nangyari, hindi nagkatotoo ang salita ng Diyos. Kung ito ay hindi maganap o hindi magkatotoo, ang problem wala sa Diyos, ang problem nasa tao. Mayroong area sa ating buhay, pananampalataya, na sumasablay. Ang Diyos ang nakakaalam. And unless na-reveal sa ating Holy Spirit, minsan hindi rin natin alam. So, basta walang problem sa Diyos, walang problem sa kanyang pangako. Ang problem lagi nasa tao. Kung hindi mangyari, ang problem nasa atin. Baka ikay masyado naiinip. Lack of patience or lack of faith. Maraming aspeto yan. Okay, mga kapatid. So, blessing number 1. Madali tayo. Bakit galit na galit ang dyablo at inaatake niya ang salita ng Diyos sa mga taong makikinig at maging sa mga taong mananampalataya na, mga Kristiyano na gusto pa agawin, nakawin ang salita ng Diyos. Yes, siya ang magnanakaw ng salita ng Diyos, si Satanas at mga demonyo. Nandun yan sa Acts chapter 4, sa Mark chapter 4, mabasa natin doon, may binhi na nahulog sa lupa, tinuka ng ibon, tinangay, nawala na yung bini. Example yan na yung bird na yun, tumuka, kinuha yung seed sa lupa at dinala, yun ay demon spirit or represents the devil and his demons na nagnanakaw ng salita ng Diyos. Okay, bakit ninanakaw niya? Gusto niyang alisin ang salita ng Diyos sa puso ng mga Kristiyano, sa puso ng mga nagtitiwala sa Panginoon. At bakit ayaw ng dyablo na makapakinig ang mga unbelievers, ang mga unsaved people, yung mga hindi paligtas, ayaw na makapakinig ng salita ng Diyos. Kasi ang sagot, there are blessings in the Word of God. And the devil doesn't like or doesn't want us to receive those blessings. Okay? Yeah. Now, what are those blessings? Yung ating pong pinag-uusapan. Number one blessings ng salita ng Diyos, it brings faith in your heart. Natalakay natin yan. Nagdadala ito ng pananampalataya. The Word of God is the container of our faith. And that faith comes from God. Meron po tayo, lahat ng tao may paniniwala, may pananampalataya. But that kind of faith, that ordinary human kind of faith,
is based on what we can see, what we can hear, what we can smell, what we can touch. Kung tawagin yan ay ordinary human kind of faith. Lahat tayo meron yan. Based yung sinasabing, maniniwala ako kapag nakita ko na. O may paniniwala rin. Kaya lang, pag nakita na niya. Sabi nga sa Bible, mga demonyo nga naniniwala rin pero ligtas ba sila? Hindi. Kasi ang kanilang paniniwala ay hindi yung biblical faith. Hindi yung faith that comes from God. Okay? Now, meron tayong maliit na paniniwala, pananampalataya, ordinary human kind of faith, na base ito sa anong napakinggan mo, anong nakita mo, anong naramdaman mo, anong naamoy mo, at kapag naramdaman mo lahat ng yan, based sa iyong senses, nasa iyo ang responsibility to believe or not. Ano? Pag pinili mo na maniwala, mangyayari yung pinaniniwalaan. That is ordinary human kind of faith. At kahit ordinary faith na yan, meron din yung, meron din power yan maniwala, may power yan. Alam niyo po ba, ang modern civilization natin, na ngayon ay napakarami ng high technologies natin, computers, AI, grabe ang AI, grabe ang AI. Madami nagamit din ang karunong ng tao through this ordinary human kind of faith sa paglikha ng mga nuclear weapons. Yung mga modern inventions natin, product yan ng faith ng tao. Yung naalala ko nasa New Jersey ako, taga-roon pala yung scientist na nag-discover ng light o ng ilaw, si Thomas Edison, na naka 2,000 or 3,000 experiments yata siya. 1 to 3,000 experiments. Di natin alam ko yung exact number. Pero talagang nagtaga siya, full of patience. Pinagtatawanan siya ng mga contemporary scientists, inventors nung panahon na yun. Sabi, nasisira ulo ito. Pwede ba tayong umimbento ng liwanag, ilaw? Para daw magkaroon ng ilaw sa gabi? Imposible. Walang naniniwala. Pero si Thomas Edison, siya lang sa sarili niya naniwala. Alam nyo, finally, after ilang libong experiment, nag-arrive siya sa facts na totoo nga, pwede magkaroon ng liwanag. At Thomas Edison invented that light or yung ilaw sa ating sibilisasyon. At malaking kontribusyon. Yun ay product ng kanyang paniniwala, na based sa senses, based sa experiments, sa studies. But that faith cannot save us. Ano nakapagliligtas? Yung faith na galing sa Diyos, na ibinibigay sa atin. Kung tawagin niya salvific faith or saving faith, kung tawagin. Sa simple word, saving faith. Ganito po yan, sabi sa Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Ang pananampalataya daw na nagliligtas ay maggagaling dala-dala ng salita ng Diyos. Kaya mahalaga pala ang pakikinig sa gospel, pakikinig sa word of God kasi diyan idinideliver, ibinibigay, ini-inject ng Diyos sa puso natin yung pananampalataya na nanggagaling sa Kanya. At yung faith na yon, ang salvific faith or saving faith na sukat nating ikaligtas. That faith is faith in the name of the Lord Jesus Christ. Okay. Kailan nangyari yun? Meron tayong simple human faith, nakapakinig tayo ng salita ng Diyos, na desisyon na natin na gusto kong maniwala. Totoo yan. I received that word. That word is the word of God. Pag tinanggap mo yun, winelcome mo ang Diyos, welcome mo ang salita ng Diyos, ang iyong puso ay papasukan ng pananampalataya na galing sa Diyos. God will inject that saving faith into your heart and you will be saved. Yes. By hearing the gospel, you will be saved because of your faith. Okay? Kaya sabi sa Romans 1:16 I'm not ashamed of the gospel of Christ, sabi ni Paul.
For it is the power of God unto salvation to those who believe, even to the Jews and then to the Gentiles. Okay? So, ang salita daw ng Diyos, ang gospel, through the word of God, kapag napakinggan ng tao at pinili ng taong sampalatayan yung salita ng Diyos, darating sa kanya ang pananampalataya na sukat niyang ikaliligtas. That faith comes from God. Yes, huwag niyo isipin galing din sa lahat ng salvation natin galing sa Panginoon. Wala tayong na-contribute sa salvation. The plan, the process, lahat ang Diyos. Ang hinihingi lang sa atin ng Diyos ay piliin nating maniwala. No? Kaya sabi sa John 3:16, whoever believes in the Lord Jesus Christ will not perish but have everlasting life. Okay. So, yun yung unang blessing kung bakit napakahalaga ng salita ng Diyos. Ang first blessing ay salvation. No? Salvation or yung pananampalataya. Ang unang blessing ay pananampalataya. And because of that faith, we are now saved by the grace of God through that faith na ating tinanggap sa Diyos sa pamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya sabi sa Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing by the Word of God. So the Word of God produces faith in our heart. Yun ang first blessing. So number two, may mga talata pa tayo iba, hindi ko na binasa, no? Kaya tingnan yung Acts chapter 4, verse 4. However, many of those who heard the word of God, believed. See? Yung mga nakarinig sa salita ng Diyos ay nagsisampaltaya. And the number of men came to be about 5,000. Ang tindi, no? Sa isang pangangaral, yung mga nakapakinig ng salita ng Diyos, nagsitanggap sa Panginoon, nagsisampaltaya, at 5,000 yun ang ligtas. Okay. 5,000. So, number two, na blessing ng Word of God, the Word of God regenerate the human spirit. Pag sinabi regenerate, binubuhay. Pinapanganak na maguli. No? Nire-recreate our dead human spirit. Binubuhay. No? Ano ang nagbibigay buhay sa ating patay na spirit? The Word of God. Okay? At another word for regenerate or regeneration is new birth or born again or born from above. Doon yung mababasa yan sa John chapter 3, verse 3 and verse 5. Unless a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. You must be born again, no? At sinabi sa John chapter 3 verse 5, Jesus answered, most assuredly I say to you, totoo siya, sabi ko sa iyo, unless one is born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. So, what is that water? Water is the Word of God, and spirit is the Holy Spirit. At tinurog natin na ang water ay Word of God kasi naglilinis, no? John chapter 15 verse 3, kayo malinis na sa pamagitan ng aking salita, sabi ni Jesus. At sa Ephesians 5:26, tayo ay pinabanal at sa pamagitan ng paglilinis at paghuhugas ng tubig sa makatwibagay ng salita ng Diyos. Okay? John 5:26. John 15:15. Pakabanalin mo sila, Ama, sa iyong katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. So, ang Word of God ay naglilinis, nagpapabanal sa ating bumabago ng buhay. Ito ang dahilan kung ba't tayo'y ipinanganak na maguli at ipinanganak tayo sa kaharian ng Diyos. No? Through the Word of God. At a supporting scripture dyan, 1 Peter chapter 1, verse 23. For you have been born again, not of seed which is perishable, but imperishable, that is through the living and enduring Word of God. See, kung wala ang salita ng Diyos, hindi tayo maboborn again. And because of the Word of God, nagkaroon tayo ng faith, and because of our faith, ipinanganak tayo maguli sa kaharian ng Diyos. At sapagkat ikaw ay taga-kaharian ng Diyos, you are now saved.
Huwag ka lang kakalas, huwag ka lang magwawala sa buhay. Huwag ka nang babalik sa dati mong pagkataong buhay sa libutan. Ingatan mo ang kaligtasan na ibinigay at pinagkatiwala sa ating Panginoon. Pag ganyan ang attitude mo, tapat ka sa Panginoon, iniingatan mo ang regalo ng Diyos sa kaligtasan, kakasamahin ka ng Panginoon sa buong eternity. You are saved and saved forever. Hindi naman kasi totoo yung sinabi ng iba na once you're saved forever. Kahit gumawa ka ng kasalanan, kahit bumalik sa dating buhay mo, napili ka na ng Diyos maligtas, ligtas ka na forever. Kalokohan po yun. That is a demonic doctrine na ipapahama ka sa impyerno. Sasabi nila, hindi nawawala ang salvation. May sabi sa'yo, ang daming warning sa Bible. That doctrine is demonic. Ipapahama ka niya. Kaya bunga ng doctrine niya, marami ang kulang sa fear of the Lord, kulang sa holiness, holy living, because of that doctrine. We are saved and saved forever as long that we remain faithful in serving God. Huwag na tayong babalik sa dating buhay. May warning ang salita ng Diyos. Wala tayong time para basahin yung mga warning na yan. Okay. So yan ang kahilagahan na we have the Word of God. Through that Word, na born again tayo. Sa Calvinism naman, baligtad. Hindi ka pa raw nakakarinig na salita ng Diyos. At kahit wala ka pang pananampalataya, once na ikaw ay chosen by God, in God's perfect time, ikaw ay bubuhayin ng Diyos. In God's perfect time, bubuhayin ka ng Diyos. Ipapanganak ka sa kaharian ng Diyos. You will be regenerated. And ikaw ay taga-kaharian ng Diyos ngayon kasi ikaw ay binuhay na ng Diyos. At kapag ikaw'y buhay na, ikaw ay makakarinig na salita ng Diyos at saka ka palang makapananampalataya. Sapagkat kapag hindi ka pa raw binubuhay, hindi ka pa makapananampalataya dahil wala daw tayong kakayanan na manampalataya dahil patay tayo spiritually. Yan ay kalokohang doktrina. Again, that is a demonic doctrine. Bakit? Baligtad. Kaya tanong ko sa kanila, sa Calvinism, nauna yung ma-born again bago ka pa manampalataya. Paano nangyari yun? Ang requirement ng para tao'y ma-born again, first is to hear the Word of God. Second, once napakinggan mo, you will have faith. At kung wala kang faith, never na ikaw ay ipapanganak sa kaharian ng Diyos. At pinapanganak lang sa kaharian ng Diyos, yung nanampalataya sa Panginoong Jesus. So how come mauna yung born-again experience na wala ka pang faith? See, niloloko tayo ng mga ng diablo sa araw na yan. Gising, mga kapatid, mga kaibigan, Calvinist, it's about time. Sorry, kung medyo masakit ako magsalita, mas maganda na yung masakit, pero totoo. Ang gamot, minsan may mga gamot na, anong ako'y bata pa, kinatatakutan namin gamot pag nasugatan ka, yung tinctura di iodo, tincture of iodine, yung gamot na pula na ang hapde sa sugat. Ako, napakabde. Ngayon hindi na, may kapalit na betadine, walang sakit. Pero nung araw, ang hapdi yung tincture of iodine, tinctura di iodo, kinatatakutan namin mga bata nung araw. Madalas pa namang magasgasan ng tuhod ko, malikot ako, akong laro. Masakit. Pero, ilang araw, magaling na because of that medicine. So mga kaibigan, I'm not attacking Calvinism or any Calvinist. I love and pray all Calvinists that may God bring them to His light. Kasi totoo naman talaga. Logic lang, simple, common sense guide lang. Paano ka ipapanganak sa kaharian ng Diyos kung hindi mo narinig ang gospel? Sinabi na nga, ang gospel, Romans 1:16, is the power of God unto salvation. Sino ba yung mga ligtas? Yung mga ipinanganak sa kaharian ng Diyos. Sino yung pinapanganak sa kaharian ng Diyos ng ligtas? Yung mga nakarinig ng gospel, yung mga nanampalataya. Yan ang genuine na sinasabi ng salita ng Diyos.
Bakit ganoon sa Calvinism? Baligtad. Kailangan ka raw munang ipanganak na maguli o ma-regenerate before you have faith, before you believe in the Lord Jesus Christ. Wala yan. That is perversion of truth, no? Okay. So, blessing number 2 is the Word of God will regenerate or give life to our dead spirit. Bubuhayin tayo ng salita ng Diyos. Alam nyo, ang pagbubuhay na yan, kapartner ng Word of God, ang Holy Spirit. Magkapartner yan. No? Hindi pwede mag-isa ang Word of God. Hindi rin aakto ang Holy Spirit without the Word of God. Laging pag may Word of God, kumikilos, bumabaka ang Holy Spirit. Hindi pwedeng bumaka ang Holy Spirit without the Word of God. Mula nung pasimula, magkapartner na sila. Kapag nandyan ang Word of God, nandyan din ang Holy Spirit. See, kaya nga every time we preach the Word of God, babak up ang Holy Spirit. There will be signs, wonders, and miracles. Remember sa Genesis, sa creation, ang sabi ang mundo ay napapailalim sa kalaliman ng kadiliman at total immersed in water. And the Spirit of God is hovering, umuusad sa ibabaw ng tubig. Ang mundo ay napailalim sa tubig. Wasak, walang anyo. Then suddenly, nirelease ng Ama ang Word of God. Let there be light. And I believe that Word was the Lord Jesus Christ. And immediately, ang Holy Spirit bumakap. Everything was created. So, ganun din sa born-again experience. You heard the Word of God. You believe the Word of God. Ang Holy Spirit baback up. Ipapanganak ka maguli sa kaharian ng Diyos. That is how a person can be born again. Yes, yun ang tama. No? So, blessing number 3 is, pinag-aralan natin last week, the Father is using the Word of God to draw people to Jesus. Tamang-tama ito sa mga kaibigan natin, Calvinist. Ano? Kasi sa Calvinism, sabi nila, lagi itong talatang ito, John 6:37, John 6:44, no one can come to me, sabi ni Jesus, unless the Father who sent me draws him. And I will raise him on the last day. No? Lagi siya sabi nila, kita nyo, pag hindi ka napili ng Diyos, hindi ka ilalapit ng Diyos kay Jesus. Kapag hindi ka napili ng Diyos, hindi ka makapananampalataya. Only those people who are chosen by God can come to Jesus. Only those people chosen by God, yun ang inilalapit ng Ama kay Jesus. At unless na ilapit ka ng Ama kay Jesus, hindi ka maliligtas. At sino inilalapit? Yung napili ng Ama. That is Calvinism. And again, that is against the truth of the Bible. Bakit? No? Ito yung pinanghahawakan nila. Bakit? Kasi mali yung interpretasyon. To get the right interpretation, papasok ka sa rule ng hermeneutics of the art and science of Bible interpretation. How we can interpret the Bible, may mga rules dyan. And number 1 rules, mahigpit na rules, read the context. Ano yung context? Halimbawa, ito yung talata. Babasahin mo yung sinasabi sa itaas ng talata na gusto mong interpret, that is, yun yung itaas na context, at babasahin mo rin yung ibabang context. Kaya yung talatang napili mong interpret, naiipit na sa sandwich yan ng dalawang context. Up and down context. Babasahin mo. Ang problem nga, sa Calvinist nating mga kaibigan, hindi binabasa yung context. Ituloy mo. Tingnan nyo sabi dito, John 6 verse 44. No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up in the last day. No? Totoo naman, ang Ama ang nagpapalapit sa mga tao kay Jesus. Pag hindi nilapit ng Ama, hindi makakalapit kay Jesus. Totoo yun. I agree with that. Pero basahin mong context, verse 45, ano ang ginagamit ng Ama sa pagpapalapit sa mga tao para lumapit kay Jesus? Ito sabi, it is written in the prophets, and they shall be taught of God, at sila ay tuturuan ng Diyos. Anong tuturuan? Tuturuan ng salita ng Diyos. Sino? Yung mga tao. Everyone who has heard and learned from the Father
comes to me, comes to Jesus. At sila, yung mga tao, ay tuturuan ng Diyos. Ano, sa pamagitan ng pagtuturo ng salita ng Diyos. Paano ginagawa yan? Through the preaching of the gospel. Yes. And through the gospel, ang mga tao, kinukuha ng Diyos ang attention ng mga tao through the gospel. At yung mga, sinasabi dito, yung mga nakarinig na natuto. Paano ka matututo kung hindi mo naintindihan? Paano ka matututo kung hindi mo narinig? Paano ka matututo kung hindi mo pinaniwalaan? Sino yung sinasabing yung mga natuto? Ito yung mga tao na nakarinig ng gospel, nakarinig ng word of God, naintindihan niya, pinaniwalaan niya, at yun yung tinatawag na mga taong natuto. Kapag hindi mo pinaniniwalaan yung salita na pakinggan mo, hindi mo tatanggapin yon. Wala kang knowledge noon kasi hindi mo tinatanggap, hindi mo pinaniniwalaan. Kaya hindi masasabing ikaw ay natuto. Sino tinatawag na natuto? Yung naniwala at tinanggap yung kanyang pinag-aralan. Sila yung natuto. Kaya dito, sinasabi sa context, sino yung mang inilapit ng Ama kay Jesus at magsilapit kay Jesus? Sino? At ano ang ginamit na paraan ng Ama? May ginamit na paraan. At laging ginagamit ng paraan, hindi nagbabago, is the gospel. The Father is using the gospel or the Word of God to draw people to Jesus. And those who heard and learned, meaning those who believe, sila yung nagsilapit kay Jesus, sila yung naligtas. See? Ganun ang pag-i-interpret, babasahin mo yung context. So, the Father is using the Word of God para mailapit niya ang mga tao kay Jesus. Yes, yun ang tamang interpretasyon. Hindi yung interpretasyon na interpretasyon na kamote. Ano ba yun? Yung inilapit ng Ama, yung nagustuhan ng Ama na ilapit, abay, selected pala. Ganyan ba ang Diyos ng Bible? That is not the God of the Bible. The God of the Bible, sinasabi ng salita ng Diyos, hindi namimili, hindi nagtatangi, hindi suplado. Kapag ang Diyos mo ay namimili, tapos may hindi pinili, parehas lang kayo makasalanan, supladong Diyos yan. No? Salbahing Diyos yan. That is not the God of the Bible. Bay, ano ka? No? Titiisin mo yung iba ay pumunta sa hell, may kakayanang kapala na iligtas. Bakit lang yung kapiranggot ang ililigtas mo and the rest, mas maraming pupunta sa hell? Yan palang pamantayan ng iyong kaligtasan, mamimili ka. Ba't hindi mo na lang gawin, piliin mo lahat. No? Piliin mo ang lahat. Total, meron kang title na sinasabi that God is love. Yan ang title ng Diyos sa 1 John chapter 4, verse 7-8. God is love. Yes. Kung ikaw ay God is love, namili ka rin lang, ba't hindi mo napiliin lahat? Ang katwiran ng mga Calvinist, wala tayong karapatan na sabihin yan. God is a sovereign God. No? At that is blasphemy. Huwag mo sisihin ng Diyos. Tayo mga putik lang sa kamay ng Diyos. Ikukot yung Isaiah na out of context naman, na tayo mga palyok sa kamay ng magpapalyok. Ang layo Hindi yan referring to our salvation. Malayo. Yung sinasabi ko, magkukot ka, dapat nasa context at kung ano yung sinasabi. Hindi naman salvation yung sinabi sa aklat ng Isaiah na we are like, para tayo mga putik sa kamay ng magpapalyok na hinuhubog na kung anong gusto niyang ihubog, wala kang magagawa, wala kang pakialam. Ganyan ang ating sovereign God. Kung anong gusto niya mangyari sa iyo, mapahama ka, wala kang reklamo. Pumunta ka sa impyerno, hindi ka pwede magreklamo. Kasi God is sovereign. Yan ang abuse by abuse of using the sovereignty of God. Hindi yan ang definition of sovereignty of God. The sovereignty of God means God is almighty, that He can do everything.
He is omnipotent, omniscient, omnipresent, all-knowing, present everywhere. He can be present everywhere, and all-powerful God. And His sovereignty, yung pagiging almighty niya, ay nagbigay sa tao ng responsibility at free will na piliin ng tao ang gusto niyang piliin. That is the sovereignty of God. Nagbigay sa tao ng free will or freedom to choose his destiny. Ganyan ang Diyos, ang Bible. Deuteronomy chapter 30 verse 19, sabi ng Diyos mismo, saksi ko ang heaven and earth. Sa araw ito, heaven and earth are my witnesses. Naglagay ako sa mundong ito ng life and death, buhay at kamatayan, blessings and curses. Choose life so that you and your generation may live forever. Tayo ang pinapipili ng Diyos. Hindi ang Diyos ang namimili ng liligtas. Lahat ng tao gusto ng Diyos maligtas. Saan ba yun? 1 Timothy chapter 2 verse 4, it is God's desire that all people be saved and come to the knowledge of Christ, of the Scripture. So, ang kalooban ng Diyos, gusto niya lahat, walang maiwan sa impyerno. Pero bakit may pupunta sa impyerno? Kasi ayaw niyang tanggapin ang sinasabi ng Diyos. Ayaw niyang piliin ang Panginoong Jesus, the only Savior of the world. Make freedom ang tao na kung anong piliin niya, ipapahintulot kayo ng Diyos. Kagaya ginawa ng ating first parents, Adam and Eve. They were created by God. God is their creator. Pero tumalikod sila at mas pinaniwalaan nila si Satanas na sinungaling, mas pinili nilang sumama kay Satanas kaysa sa Diyos na lumikha sa kanila. At doon nagpasimula na ang lahat ng generation ay makasalanan sapagkat lahat ng generation ay pinanganak, nagmula kay Adam and Eve, our first parents. See? Kaya ano nangyari? Pinanganak tayong makasalanan. At our only hope para tayo ay maging taga-kaharian ng Diyos, muli tayong isilang. Saan tayo isisilang? Reincarnation? Hindi. That is a demonic doctrine. Saan tayo isisilang? Isisilang na maguli sa spiritual. You must be born again. Unless you be born again, sabi ni Jesus, you cannot enter into the kingdom of God. Kasi sa born-again experience, papalitan ng Diyos ang iyong dead, satanic, Adamic, fallen nature or sinful nature. Aalisin niya ng Diyos kapag ikit pinanganak na muli at papalitan ng Diyos ng God's divine nature. The nature of God is now dwelling in us, in our spirit. That nature is love, life, light, holiness, righteousness, Christ-likeness. See? Inalis yung dating makasalanang kalikasan natin at pinalitan ng kalikasan na kahawig ng sa Diyos. Alright. So, paano mangyayari yun? Sa himalang paraan. Anong himala? Himala ng kapanganakan maguli. So, the first miracle that we receive from God is the born-again experience. Yan ang first miracle na ang isang taong anak ng dyablo, makasalanan, with the sinfulness or with the sinful nature of Adam and Eve, with the sinful nature of Satan, na si Satanas naging ama-amahan natin because of our first parents, become a child of God through the new birth, through the born-again experience or regeneration. And that happens only through the Word of God. No? Through the Word of God, through the preaching of the gospel or the Word of God, man will believe if he will choose to believe. Kaya sabi si John 3:16, whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Yung whoever na yun, makikita nyo, hindi namimili ang Diyos. Kahit sino daw. Kahit sino daw, kahit ikaw pang pinakamakasalanan at pinakawalang yan tao sa buong mundo, God will accept you kung lalapit ka sa Kanya na may bagbag na puso na nagsisisi at nananampalataya sa Panginoong Hesus.
nakumbinsi ka na ikaw ay makasalanan, nakumbinsi ka that you have a Savior, na kung itatanggapin, you will be saved. At nangyari yan, nakumbinsi ka because you heard the Word of God. Kaya the Word of God will regenerate us. The Word of God produces the new birth. See? Okay. So, that is, natalakay natin, pero mas binigyan nating linaw sa gabi ito. Ano? Anyways. So, the Word of God brings, it will regenerate us. The Word God, the Father is using the Word God to draw people to Jesus. Then, the next blessing is, the Word of God brings salvation. Ito yung tinutukoy ko. Romans 1:16. For I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First to the Jew, then to the Gentiles. Okay? Okay. Mark 16, verse 15 and 16. And he said to them, go into all the world and preach the gospel to all creation. Kita nyo, ang utos ng Panginoon, go into all the world and preach the gospel to all nations. Hindi niya sinabing, go to all those who are elect, Calvinist, or elect, and they will be saved. Ano, hindi ganon. Ang sabi dito, go to all the world. Pag sinabing all the world, but, sabi nung mga kausap ko, Calvinist, alam mo, Brad, yung world dyan, go into all the world, yung world dyan, ay, yan yung mga elect. Yung mga elect yan, yung mga chosen by God. Naku, sabi ko, itong world dito ay world, all people, all sinners of the world. Pinapaabot ng Diyos lahat ng sinners of the world. And those who will believe, whoever believes will be saved. Pang lahat ng tao yan. Because God so loved the world. Inibig ng Diyos lahat ng taong makasalanan. Kanina lang, nakikinig ako doon sa ano siya, Roman Catholic na theologian. So, mahusay sana siya. Nag-aral daw siya matagal ng Greek at Aramaic. In-explain niya yung John 3:16. Kaso sablay siya. Nahaluan niya ng sarili niyang interpretation yung John 3:16 na akala niya ay tamang-tama siya. Yung sabi niya na yung world doon, para sa Calvinist, yung world daw doon, not all people. Kundi yung world doon, cosmos, means yun lang mga minahal ng Panginoon. Yung lang mga nasa Kanya. Yung world daw, yung mga nasa Kanya. Hindi. Ba't ka papupuntahan ng Diyos kung ikaw'y nasa Kanya na? Kaya nga si Jesus bumaba sa lupa para puntahan niya yung mga hindi sa Kanya. Yung mga wala pa sa Kanya. Sino yung wala sa Kanya? Lahat ng tao wala pa kay Jesus. All are sinners. Di ba? Yun ang sabi sa Romans 3:10 and Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Walang matuwid, wala kahit isa. Kaya bumaba si Jesus kasi nga walang maliligtas, siya ang pag-asa lang. Kaya bumaba si Jesus sa mundo to save the whole world by dying on the cross. At ang paraan ng Diyos to pay the price of our sins, the sins of the whole world, by His precious blood, by His death on the cross. Yun ang pinambayad niya. At magte-take effect lang yung ginawa ni Jesus, maranasan niya yung pagbabayad ni Jesus. If that person will come to Jesus to believe and to receive Him as His Lord God and Savior. Doon pa lang niya maranasan yung effect na ginawa na pagbabayad ng Panginoong Hesus. Pero doon sa mga taong hindi nananampalataya, nire-reject si Jesus, walang epekto pa sa kanila yung ginawang pagbabayad ni Jesus. Magkakaroon lang epekto kung iyong sinampalatayanan at tinanggap na si Jesus. Doon pa lang darating yung effect ng ginawang pagbabayad ni Jesus sa buong mundo. Although ang payment of our sins is universal for the whole world, pero ang maliligtas lang those who will believe. Sila yung makikinabang sa ginawa ni Kristo. Maliwanag po yan. No? Kaya yung for God so loved the world sa John 3:16, yung world doon ay all sinners of the world.
Kaya nga kung sasabihin, yung pinuntahan ni Jesus, yun lang mga para sa kanya. Ba't pa niya pupuntahan para nasa kanya na pala, para na pala nasa kanya. Kaya nga tayo pinuntahan ni Jesus sa mundo kasi hindi tayo sa kanya. Hindi pa tayo pag-aari ng Diyos. Inabot tayo ng Diyos. At kung tatanggapin natin ang kamay na iniabot sa atin ng Diyos, kumbaga sa taong mahuhulog sa bangin, wala ka ng ibang kakapitan, pero dumating ang isang tao, iniabot ang kamay, yun lang ang tanging kaligtasan mo. Kung tatanggihan mo yung kamay niya, ayoko, hawakin yung kamay niyan. Kamay yan na, ng black person and I'm a white person. Naging naging racist pa, hindi ka maliligtas. Pero kung inabot mo yung tanging paraan para maligtas yung kamay na sasaklolo sa'yo, maliligtas ka. Si Jesus lang paraan para lahat ng tao sa mundo ay maligtas. Ay maligtas. Kaya, lahat ng tao inaabot ng Diyos. Nagparito siya para sa lahat ng tao. Because God loves all people of the world. And all people of the world are sinners. Kung ang inibiglan ng Diyos, yung hindi sinners, di tayo lahat, hindi tayo maliligtas. Because all of us are sinners of the world. Yes. All right. So, next, the Word of God brings salvation. And the Word of God gives eternal life. Okay, gives eternal life. Sabi dito sa John 6:63, it is the Spirit who gives life, sabi ni Jesus. Ang Espiritu nagbibigay ng buhay. The flesh profits nothing. Ang laman, ang flesh natin, walang mapapanginabangan niya, mabubulok yan. Yan ay inilibing sa lupa. The words that I speak to you are spirit and are life. Ba, matindi to. John 6:63. Ang salita ko na sinasalita sa inyo, ito ay espiritu. This is anointed, spirited, and life, full of life, Zoe life. That life is the life of God. Ang buhay ng tao, natural life. Natural life. Ang buhay ng Diyos ay, ang buhay na siya, sabi ni Jesus, my word, their spirit, and their life, that life is the life of God. Zoe, life. Zoe, life of God. Hindi natural life of man, kundi that life is the life of God. At yung life of God, the life of God, is in the Word of God. Ang salita ng Diyos, merong buhay ng Diyos. That life, the life of God, is eternal. It is an everlasting life. It is an absolute life. Yun ang kapuspusan ng buhay. Kaya nagkaroon ng lahat ng buhay sa mundo because of the life of God, ni-release that, in-impact niya kanyang buhay sa lahat na gusto niya magkaroon ng buhay. Kaya nagkaroon ng mga nilalang, nagkaroon ng mga tao, hayupan, everything that has life came from God. Binahagi lang niya yung kanyang buhay. Kita niyo si Adam, nilikha ng Diyos sa putik, pormang tao na, pero hindi pa buhay, kasi hindi pa nahihingahan. Then, sabi sa Bible, at hiningahan ng Diyos ang tao, si Adam, sa butas ng ilong. That is the breath of life of God. At ang image na yun, tao, naging taong buhay. Naging buhay because of the life of God. In the life of God, there is no death. Because the life of God is absolute life. Yun ang kapuspusan ng buhay. I tell you that life of God, hindi lang yung walang katapos buhay. That life is a force. That is a heavenly force. Force of God's kingdom. Power. Coming from God. God is life. At yung life of God na yon,
No? Kaunti, binahagi lang sa tao kay Adam, nabuhay na yung tao. And that life is full of God's anointing, power. At yung power na yan, that life of God, is in the Word of God. So the Word of God is anointed, is spirited, full of God's life. Yes. Kaya nga kapag ka ang salita ng Diyos, inirelease mo sa taong patay sa kasalanan, nabubuhay yung kanyang espiritu at nagkakaroon siya ng another life, panibagong buhay, ipinapanganak sa maguli. Kung yung salita na yon na iyong i-release, ibabahagi sa kanya, ay kanyang tatanggapin paniniwalaan. Because that word, the Word of God, is full of God's life. Kaya ang kanyang espiritu ng patay shall live, shall be resurrected into a new life. At yun yung regeneration kung tawagin, or born-again experience. Because of the Word of God that is full of life. Yes. Alam niyo ba, na in the life of God, pag ikaw, alam niyo, lahat tayo meron ng eternal life. We all have, tayo mga manampalataya, anak ng Diyos, we all have that life, that Zoe life. We have the life of Jesus, the life of God, dwelling in us. Yes. Pero alam niyo, iba rin usapan pag sinabing, you are full of God's life. You have the fullness of God's life. Ibang usapan yan. Diba? Kumbaga sa container, sa isang baso, parang ganito rin yan eh. Lahat tayo may Holy Spirit dwelling in us. We are the temple of the Holy Spirit. Pero iba pa rin pag sinabing, we are filled with the Holy Spirit. Kaya sabi sa Ephesians 5:18 huwag kayong magsisipaglasing na pinagbumulang kabuguluhan, but rather be filled with the Holy Spirit every day. See, bakit kayo mapuno? Akala ko ba may Holy Spirit tayo? Yes, meron na, pero iba pa rin, yung sinasabi ng Diyos, kailangan, meron ka ng Holy Spirit, kailangan, you must be filled with the Holy Spirit. Bakit? Parang sa isang niligya, sa isang baso. No? Kagaya nito, lalagyan namin ng coins. May laman na ito, ng mga coins. No? Ito yung pinakabahay ng ng coins para wag magkalat-kalat. Pero ibang usapan kapag ito dinagdagan mo at napuno, umapaw dito. Meron ng laman, napuno pa ng laman. Parang ganyan ang indwelling presence of the Holy Spirit. You have the Holy Spirit in you, but you need to be filled and even be full of the Holy Spirit. Ganyan, may measure yan. Ganyan din ang life of God. We all have received the life of God in us. Pag tayo namatay, we have eternal life, everlasting life, because of God's life in us. Pero, mas maganda rin, you have the life of God, plus, you are filled or even full of God's life. Bakit? Kasi pag puno ka ng buhay ng Diyos, you will be healed from all kinds of sickness and disease. Yes. Hindi ka magiging masaktin. Hahaba ang buhay mo sa physical na mundo, sa physical body mo, hahaba. Magiging maayos ang iyong katawan. That life will prolong your temporary life here on earth because of that God's life dwelling in you. Naalala ko, dito tayo magtatapos, magkakaroon pala tayo ng part 7. Dito tayo magtatapos. Naalala ko yung missionary sa Africa, si John G. Lake. So, nung panahon ng mga 1800s, nag-mission siya sa Africa. Eksakto naman, nagtayo siya ng church doon. Dumami na yung kanyang mga members. Pinasok ng bubonic plague. Ang bubonic plague, I think, sa mga daganang galing niya. Plague yan. Dala ng hangin, hawa-hawa, ang daming namamatay. At ginagawa ni Smith Wigglesworth, tinutulungan niya ilibing yung mga church members niya na namatay. Then until ang British government nagpadala ng isang barkong puno ng medicines at cure for bubonic plague, mga doctors.
inabutan si John Gillick naglilibing ng patay. At nagtaka sila. Kinausap nila, Sir, no? What antidote are you using? Bakit hindi kayo nahahawa sa bubonic plague? What's your secret? What is that antidote that you are using? Gentlemen, do you want to know? Yes, sir. Do you want to have experiment? Yes. Pinaligiran sa mga doktor. At nandoon ang isang microscope. Kumuha si John Gillick sa bibig ng bumubulang bibig ng taong patay ng bubonic plague. Inilagay sa microscope. At nakita ng mga doktor kung paano kabangis yung bubonic plague. Active. Buhay na buhay sa microscope. Then, second time, kumuha uli si John Gillick doon sa foam, sa bula ng taong namatay sa bubonic plague. Kinuha uli niya at kanyang ipinahid sa kanyang kamay at itinapat niya sa microscope. Noong tinapat niya sa microscope, nagulat ang mga doktor, yung bubonic plague sa kamay ni John Gillick, namatay lahat. Bakit? Because John Gillick at the time was so filled with God's life. And if you are filled with God's life, you will also be filled with the anointing, with the power of God to destroy the works of the devil, to destroy all sickness and disease, and even virus. Nagulat yung mga doktor. Of course, huwag niyong gagayahin na hindi lahat tayo kahawig o same level of John Gillick's faith. Iba-iba tayo. Remember, sa Bible may pangyayari na namatay si Prophet Elisha. Before he died, he received a double portion of Elijah's anointing. Then namatay siya after so many years, nasira yung libingan niya, nakalimutan ng mga tao doon, nakalibing si Elisha, hanggang sa may mga Jews na maglilibing ng kanilang mga patay, then suddenly natanawan nila, dumarating mga kalaban. Nataranta sila, sabi nila, pare, saan natin magtago tayo, itago mo natin itong ating patay saan? Doon, bukas yung libingan, no? Wala nakaribig, luma. Pinasok nila yung bangkay doon sa pinaglilibingan ni John Gillick at hindi nila namalayan nandoon yung mga kalansay. Oh, sorry. Hindi John Gillick. Kalansay ni Elisha, Prophet Elisha. At nung yung bangkay nila ay napasagi, dumikit sa kalansay ni Prophet Elisha, nabuhay yung patay. Why? Kasi wala na yung spirit and soul ni Elisha, naiwan pa yung anointing, yung life of God, naiwan pa doon sa mga buto, mga kalansay ni Elisha. Maaring nabulok na yung kanyang mga laman, yung kanyang mga buto, kalansay na. Pero still, the anointing was there. The life, the absolute life of God was there. Kita nyo ang gawa ng buhay ng Diyos. Of course, hindi natin pwedeng tularan yan. Depende sa Diyos. Depende rin kung anong measure of that life sa ating buhay. So, hanggang dito na lang mga minamahal. Tuloy-uli natin next week. Akala ko kaya kong tapusin, pero hindi. Mabuti na yung details yung ating pong pinag-aaralan kaysa isang buhusan na hindi nyo naman maintindihan. So, ano ito ating nakita ngayon? That, sabi ni Jesus, my word, they are spirit and they are life. No? Sabi nga ni Peter sa John 6:68, but Simon Peter answered Jesus, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Kasi maraming tao na na-offend doon sa sinabi ni Jesus. Na maliban na kainin nyo ang laman ng tao at inumin ang kanyang dugo, wala kayong buhay na walang hanggan. Hindi siya nasakyan, hindi siya naintindihan. Ano ba yun? Cannibalism mo, Parang ayoko nang maniwala. Nag-alisan.
At sila Peter, nandoon. At sabi ni Jesus, kayo aalis na rin ba kayo? Hindi, O Lord. Nasa inyo ang eternal life. Nasa inyo ang words of eternal life. Ba't kami aalis sa iyo? See, that is John 6:68. Then sa John chapter 5 verse 21, for just as the Father raises the dead and gives them life, so the Son also gives life to whom He wishes. Kita nyo, si Jesus may power to give life. No? It proves that Jesus Christ is truly 100% God. Why? Because only God can give us eternal life. O ano masasabi nyo? INC. Si Jesus tao? Ang argument niya, kung si Jesus hindi, yes, I believe that He is also a man. Pero pinag-usapan, hindi kayo naniniwala Diyos si Jesus? Sablay kayo. If Jesus is not God, how come He has the power and authority to give us life? Meron bang tao na may kakayanan magbigay ng eternal life? Wala. Only God can give us eternal life. And that was Jesus. Sabi niya, sabi ni Jesus, so the Son, Jesus Himself, gives life to whom He wishes. Sinong bibigyan ni Jesus ng eternal life? To whom He wishes. Sino yun? Those who come to Him and believe in Him shall receive eternal life. Heavenly Father, maraming po salamat sa gabi ito sa pagsasalita mo sa amin at dalangin po namin, Panginoon, na patuloy mo pagyamanin kami sa kapahayagan ng salita ng Diyos. There is too much revelation in the Word of God. There is life, there is anointing, there is power in the Word of God, even to heal the sick and to prolong our lives, Lord. Maraming po salamat. There is no death in the absolute life of God. There is no sickness and disease in the absolute life of God. And that life is in the Word of the living God. Sa aming kamay, Panginoon, ang Bible, hawak-hawak namin sa aming kamay. Hindi po kami aware that there is eternal life in this book. There is eternal life in your Word. Salamat, Panginoon. And thank you, Jesus, for blessing your children and healing those who are sick. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, Amen. Sa mga kapatid, don't forget to like this video. Don't forget to share this video. Kung may kaibigan ang mga pastor, evangelists, unbelievers, believers, share this video. Kasi hindi po lahat nagtuturo ng revelation knowledge of the Word of God. Thank God sa Holy Spirit. Diyan po galing ang ating mga natututunan sa kanyang salita. God bless everyone. So, don't forget to like. At kung kayo po ay meron tanong, pwede kayong mag-post ang tanong and I will answer your question. Diyan po sa comment section natin. So, God bless you all. Shalom. In Jesus' name, be blessed.